So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase itong very popular ngayon na affordable smartphone ngayon ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi A7 Pro. Maganda kaya siya? Sulit ba? Tara, pag-usapan natin. Mga idol, for today's video, quick review tayo dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. So itong smartphone na to is I think yung successor kasi wala namang A5 Pro eh. Ito yung successor ngayon sa Xiaomi Redmi A5 na very popular noong 2025. So lumabas na ang kanyang successor, the A7 Pro mga idol. So walang A6, promosin sila sa A7 agad. And when it comes sa kanyang presyo, magkano nga muna ba to? Ang SRP ng Xiaomi Redmi A7 Pro, so check natin. Ang SRP nito mga idol for the 4GB64 is 6,000 pesos, and for 4GB 128 is 7,000 pesos. Pero magandang balita dito sa ating video. Tap mo yung video, view products or shopping button dito. Mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Redmi A7 Pro. Yung 4GB64 neto mga idol, pwede nyo siya makuha at around 5,000 pesos below. And yung 4GB 128, pwede nyo makuha ng around 5 to 6,000 pesos. So, ganun kamura na lang siya sa online. At ito pang nakaka-excite, pwede nyo siya makuha pa ng mas mababa doon sa sinabi kong presyo pag galing kayo dito sa ating link. Dahil dyan sa link natin, may magge-generate po sa inyong discount voucher na up to 1 to 2,000 pesos of additional yan na discount doon sa sale price na sa online. Again, exclusive lang po yan dito sa ating video, kaya hanggang meron pang voucher, i-check out yun na agad itong Xiaomi Redmi A7 Pro. So sa video na to, pag-uusapan natin yung 5 rason kung bakit magandang bilhin itong smartphone na to. First reason, why should buy the Xiaomi Redmi A7 Pro? Wala na iba kundi yung display. Napakalaki po ng display nito. Biruin mo, 6.9 inches ang display netong si Redmi A7 Pro. At tignan nyo naman yung kanyang brightness level, di ba? Napakataas. So, sobrang solid nung nits of brightness din na i-offer ni Redmi A7 Pro. Perfect na perfect sa mga consumers na gagamitin ito as a navigating tool. Kasi syempre, yung mga iba nating consumers, gusto sa isang smartphone yung merong malaking display. Ito na po ang magandang i-offer sa inyo. Panigurado matutuwa kayo sa display quality rin itong smartphone na to. Even though, may notch display pa rin na hindi pa rin makamove on din ang Xiaomi sa notch display. Hopefully, sa A8, ibahin nyo na, please naman, 2026 na eh. Magsasampung taon na po ang notch. Kalimutan nyo na, move on na kayo. Dito na kayo sa notch, as a punch hole, mas better. Pero yun, marami kasi sila nagsasabi, hindi naman yan nakaka-affect sa performance, blah, blah, blah. Definitely, totoo naman, hindi siya nakaka-affect sa performance, pero we need to adapt the modern design ng display ng smartphone ngayon, which is punch hole. Siguro naman, wag na kayong maging, di ba, na mas better talaga ang punch hole. Buo yung display, hindi yung ganito na pag nanonood ka, parang may tulo sa harap, di ba? So, yun lang naman. In my own opinion lang naman about dito sa notch display. Pero overall, display quality nito, isa to sa rason kung bakit magandang bilhin ang Xiaomi Redmi A7 Pro. Next, design. So kung naghahanap kayo ng isang smartphone na aesthetic, ito, Redmi A7 Pro, napaganda po ng kanyang design. And I know marami rin mga consumers natin when buying a smartphone, ang top priority nila is design and aesthetic. Ito, tingnan nyo naman, di ba? Napakaganda no. I think ang tawag dito is, tingnan nga natin ulit. Ang tawag nila dito is Sunset Orange. Di ba? Para ka lang nanonood sa Manila Bay. Sunset Orange. And tingnan nyo naman yung kanyang effect. Pag tinitit nyo ng ganyan, di ba? Panigurado pag gagamitin nyo to outdoor, kahit na naka-jelly case siya, di ba? Kitang-kita pa rin yung napaka-gorgeous na display design nito si Xiaomi Redmi A7 Pro. To be honest, mas better yung design na mo-offer nito compare sa kanyang predecessor. Mas maganda, mas sleek, and very comfortable din sa grip itong smartphone na to. At yun na nga, ergonomics, form factor, biruin mo malaki battery nito pero magaan din siya at hindi siya ganun nakakangawit gamitin even though meron siyang malaking display. Kaya napaka-solid yan na plus point sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Next mga idol, battery.
Third reason niya na, battery. Ang laki po ng battery na offer nito. It's whopping 6,000 mAh non-removable battery. And for the charging rate, dun lang tayo ngayon malulungkot, 15 watts. Yan na po yung new 10 watts before na mabagal. Ngayon, 15 watts mabagal na yun. I think even 18 watts ngayon mabagal na, di ba? So, yun, 15 watts fast charging rate. Pero, hindi ko na sabihin fast. 15 watt charging rate at 6,000 mAh. So, sa mga consumers natin na naghahanap na merong makunat na battery, try nyo to. Maganda rin ang battery performance nito. Na-try ko na rin siya. Matagal din naman siya malobat even for day-to-day task lang. I think for casual usage. Panigurado matutuwa kayo sa performance nito mga idol. Matagal din naman siya malobat for that kind of scenario. And even for for gaming, tatagal din naman siya. Kunyari, pag straight gaming talaga, few hours lang talaga tatagal niyan. Hindi yan naabot ng kinabukasan pag maglalaro kayo ng solid. Pero, yun, 6,000 is very welcoming addition, especially for this kind of price tag, di ba? Fourth reason, mga J-Vlog, affordability. Siyempre, tayo mga Pinoy, naghahanap tayo ng isang smartphone na swak lang sa ating budget. Etong Xiaomi Redmi A7 Pro, mga idol, biruin mo, very affordable nga lang siya. Swak siya sa presyo na yun. Pwede makuha to ng below 5,000 pesos. Tapos, very reasonable din naman yung specifications na ma-offer niya. So, kumbaga, when it comes sa pagiging sulit, magandang i-recommend ang A7 Pro. Ang kanyang RAM. Definitely mga ka-J-Vlog, 4GB of RAM, talagang i-accept na natin yan. Na yan na yung the best minimum na magagamit natin ngayon 2026. Kasi yan na yung new normal even for a price tag na 10,000 pesos. Nakakita po tayo ng 4GB of RAM. So yun nga, 4GB of RAM, nowhere still usable yan. Marami pang, marami pa kayo magagawa dyan. Makakalaro rin naman kayo sa ganyang RAM, mga idol. And, yung kanyang storage, yun lang nga, ang problem nyo, yung 64GB or yung 64GB. Yun yung pwede makuha ng 4,000 to 5,000 pesos. And, kung ako tatanungin, I suggest go for the 128. I think 1,000 pesos lang naman ang price difference. Doon na kayo, yun ang bilhin nyo, yun na igora nyo. Kasi, mas marami kayong magagawa sa 120GB of internal storage na itong si Xiaomi Redmi A7 Pro. Pero ito sa 64GB, kung talagang yun na lang talaga kaya ng budget, 64GB, yun, konti lang talaga magagawa nyo doon. Pero no worries, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. So, yun naman yung option nyo, kumbaga, dito sa Redmi A7 Pro, pag 64GB ang inyong kukunin. Kunyari, ito sa memory card, doon nyo lagay yung mga photos, mga files, mga videos nyo. Tapos, yung 64GB, gamitin nyo na lang yan doon sa talagang i-maximize nyo yung storage nya for applications and sa games. Pero ulitin ko, for me, I suggest go for the 128GB of internal storage, mas better. At ang pinaka-last, why you should buy the Xiaomi Redmi A7 Pro is, of course, yung rin niya, yung needs of brightness. In fairness naman sa needs of brightness nito, hindi naman siya yung solid na sobrang taas na needs of brightness. Pero maliwanag din naman siya in fairness. So, tingnan nyo rin naman dito sa display, sa screen natin, di ba? Ang maganda kasi sa A7 Pro, meron siyang outdoor mode. So, talagang nagfo-focus din siya sa mga consumers na target talaga when buying a smartphone is yung brightness. Kasi usually ito ginagamit ang smartphone ginagamit natin sa trabaho, especially mga motor taxi riders natin na parating na sa outdoor. Yung iba nakakaselan tignan yung kanilang screen dahil pag tirik yung araw, hindi nyo siya makita. Ito, no worries mga idol, meron siyang mode for that kind of scenario. Outdoor mode, kahit na nasa direct sunlight, makikita nyo pa rin naman ng maayos ang inyong smartphone na very useful sa karamihan ng mga consumers natin. Again, hindi po lahat ng consumers gamer. Yung processor neto is Unisoc T7250. All-rounder naman yan na processor. Kumbaga for a budget smartphone. Pwede siya for casual users, casual gamers. Kumbaga literally hindi naman siya sobrang bagal at makakalaro naman kayo kahit papaano dito sa device na to. So yun mga idol, ang ating 5 reasons why you should purchase the Xiaomi Redmi A7 Pro ngayong 2026. Napakasulit na smartphone na mo-offer ngayon ni Xiaomi. And to be honest hindi ganon nakakalayo yung kanyang specs sa kanyang predecessor. Maraming nakaka-disappoint din dito, kaya abangan nyo na lang yung ating ibang video about sa pros and cons nitong A7 Pro. Pero comparing sa kanyang mga competitors, maibubuga rin itong smartphone na to. Basta makuha nyo siya sa tamang presyo
Sa kanyang SRP, definitely mataas. Kaya ipupush ko kayong bilhin to sa online. No worries, official store po ni Xiaomi yan. Diyan na kayo bumili sa ating link dahil sayang naman ang discount mga idol. Ang laki rin po. At paniguradong matutuwa rin kayo dito sa Xiaomi Redmi A7 Pro. Hopefully mga idol, nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayong bumili netong very popular ngayon na smartphone ni Xiaomi.